Isang maulang gabi ng Disyembre, sa isang makipot at madilim na eskinita sa Baguio, tatlong binatilyo ang naglalakad habang tinatakpan ang kanilang mga ilong. Mula sa isa sa mga lumang boarding house sa dulo ng eskinita, may umaalingasaw na nakasusulasok na amoy, isang pinaghalong amoy ng nabubulok na laman at kung anong mas matindi, mas masama. Ang dilaw na ilaw sa poste ay kumukurap at ang kurtina sa isang bintana ay marahang gumagalaw. At mula sa loob ng silid na iyon, may maririnig na mahinang kaluskos na parang may kung anong kinakaladkad sa sahig. Bumulong ang isa sa kanila, puno ng takot. "Huwag kang lumapit, pre. Yang kwartong yan, kanina pa walang lumalabas, pero laging bukas ang ilaw." At nang humakbang sila palapit, isang bugso ng mainit at nakasusukang hangin ang sumingaw mula sa siwang ng pinto, nagpasikip sa kanilang dibdib at nagpatayo sa kanilang mga balahibo. Noong gabing iyon, isang madilim na lihim ang naghihintay na mabunyag. Isang lihim na gagawing isang bangungot ang buong maliit na eskinita. Ang Baguio, sa panahon ng tag-ulan, ay laging may dalang lungkot na mahirap ipaliwanag. Manipis na ambon ang bumabagsak mula pa noong hapon, kumakapit sa madulas na bangketa ng Session Road, sumasalamin sa mga ilaw ng tindahan na unti-unti nang humihina pagsapit ng gabi. Ang kalyeng karaniwang puno ng mga turista at kabataan ay halos walang tao. Tanging iilang nagmamadaling umuwi, nakayuko para iwasan ang malamig na hanging tumatagos hanggang sa buto. Doon, sa ilalim ng luma at kupas na kanopi ng isang second-hand na bookstore, nakatayo ang isang lalaking malaki ang pangangatawan, ngunit pagod ang mukha, yakap-yakap ang isang maliit na plastic bag. Siya si Rico Santos. 34 anyos. Isang kargador sa palengke ng Baguio. Ang katawan niya ay amoy karne. Ang mga kamay ay puno ng kalyo at ang mga matay mapungay na parang pasan ang bigat ng maraming taon. Bihira siyang magsalita, bihirang tumitig sa ibang tao ng higit sa ilang segundo. Maraming nagsasabi na nakakatakot si Rico, pero sa totoo lang, isa lamang siyang lalaking masyadong matagal nang namuhay sa kalungkutan. Noong gabing iyon, lalong lumakas ang ulan. Yumuko si Rico, gustong-gusto nang umuwi sa kanyang masikip na inuupahang kwarto sa isang eskinita malapit sa Burnham. Ngunit nang hahakbang na siya palabas sa silong ng canopy, may isang taong bumangga sa kanya mula sa gilid. Plak! Nahulog ang supot na hawak ng lalaki at kumalat ang laman nito, tinapay, murang wafer, at ilang sachet ng 3 in negatibo 1 na kape. Nagulat ang lalaki at dali-daling yumuko. Lumuhod na rin si Rico para tumulong. Isang mahinang boses ang lumabas. "Naku, pasensya na, kuya. Hindi kita nakita." Ngumiti ang lalaki, isang ngiting magaan at palakaibigan, kabaligtaran ng malamig at malungkot na gabi. "Okay lang, tol. Ako ang may kasalanan," sabi niya habang pinupulot ang mga nabasang pakete ng pagkain. Ang lalaki ay nasa mga 29 na taong gulang, payat ang katawan. Maayos ang buhok, ngunit ang mga mata nito ay nagtatago ng malalim na pagod. Ang pangalan niya ay Daniel Dan Reyes, isang barista sa isang maliit na kapihan sa Session Road. Ang ngiti niya ay parang maliit na ilaw sa gitna ng maulang gabi. Habang pinapagpagan ang kanyang plastic bag, muli siyang nagsalita, "Saan po kayo nagtatrabaho, kuya? Palagi ko kayong nakikitang dumadaan dito." Isang simpleng tanong. Ngunit para kay Rico, na bihirang kausapin, ito'y kakaiba at kasabay nito'y nagbigay ng init sa kanyang damdamin. "Sa palengke ako, nagbubuhat ng karne," mahinang sagot niya. "Araw-araw nagbubuhat ng karne? Nako, sigurado pagod na pagod kayo, ano?" Tumawa ng bahagya si Dan, ngunit hindi nang iinsulto. Ang tono ng kanyang boses ay parang sa isang taong tunay na gustong makinig. Ilang segundo ng katahimikan. Hindi alam ni Rico kung ano ang sasabihin, ngunit tila may kakayahan si Dan na basagin ang ganitong mga sandali. "Bukas pa po ang kapihan namin. Kung gusto nyo, magkape muna tayo. Baka sipunin kayo sa ulan," alok niya sabay turo sa kapihan sa dulo ng kalye. Muntik nang tumanggi si Rico. Hindi siya sanay na umupo at magkape kasama ang isang bagong kakilala. Pero ewan kung bakit, noong gabing iyon, may kung anong nagtulak sa kanya para sabihing, "Sige." At doon nagsimulang magbago ang lahat. Mainit ang kapaligiran sa kapihan. Malalamlam ang mga dilaw na ilaw, at ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay pumupuno sa hangin.
Saglit na naging abala si Dan sa paglilinis ng mesa bago umupo sa tapat ni Rico. Saan po kayo nakatira, kuya? Tanong ni Dan habang humihigop ng kape. Diyan lang sa may eskinita, malapit sa Burnham, sagot ni Rico. Ah, sa boarding house ni Aling Nena? Muntik na akong umupa ng kwarto doon dati. Tumawa ng bahagya si Dan. Masikip pero mura. Ang usapan nila ay simple. Ngunit pakiramdam ni Rico, matagal na panahon na mula noong may kumausap sa kanya ng ganoon, walang panghuhusga, walang masamang tingin. Nagkwento si Dan tungkol sa trabaho niya sa kapihan, tungkol sa mga mareklamong customer na minsan ay nakakapagod. Si Rico naman ay paminsan-minsang tumatango, nakikinig ng taimtim. May isang sandali ng katahimikan nang biglang tumitig ng mas malalim si Dan kay Rico. Kuya, mukha po kayong pagod na pagod. Parang may mabigat kayong pinapasan. Natigilan si Rico. Iilan lang ang taong naglalakas loob na magtanong ng ganoon. Ganito lang talaga ako. Umiling si Dan, nakangiti pa rin. Madalas akong mag-obserba ng tao. Iba po kayo. Para kayong isang taong bihirang-bihira magkwento kahit kanino. Ang mga salitang iyon, gaano man kasimple, ay nagpainit sa dibdib ni Rico. Para bang may isang pintong matagal nang nakakandado na biglang bahagyang bumukas. Wala siyang ibinunyag noong gabing iyon. Ngunit nang magpaalam si Dan na mauuna nang umuwi dahil kailangan niyang isara ang kapihan, mahinang nasabi ni Rico, "Salamat ha." Kumaway lang si Dan. "Dan po kayo ulit bukas, kuya. Kung ganito kaulan, huwag kayong umuwing mag-isa." Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggangao sa isip ni Rico habang pauwi. Mula sa pagkikita na iyon, mabilis na nagbago ang lahat. Nagsimulang dumalaw si Rico sa kapihan pagkatapos ng trabaho. Minsan, uupo lang siya ng tahimik para panoorin si Dan na magtrabaho. Minsan, mag-uusap sila saglit sa gilid ng daan kapag sarado na ang kapihan, sa gitna ng dilim at lamig ng bagyo. Ang presensya ni Dan ay naging isang maliit na liwanag para kay Rico. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Tila komportable rin si Dan kay Rico. Madalas siyang magkwento tungkol sa pamilya niya sa La Union, tungkol sa pangarap niyang magtayo ng sariling kapihan balang araw. Minsan pa nga ay nagdadala siya ng pagkain sa kwarto ni Rico, na ang dahilan ay, kawawa naman si kuya, baka bihira magluto. Simple lang ang kabaitang iyon, pero para kay Rico na puno ng hirap at lungkot ang buhay, iyon na ang nag-iisang atensyon na mayroon siya sa mundo. At nang hindi niya namamalayan, ang maliit na atensyong iyon ay nagiging isang bagay na mas madilim, mas malakas kaysa sa simpleng pagkagusto. Isang bagay na sa huli ay magtutulak sa kanya sa isang bangin na hindi na niya maaakyatan pabalik. Ilang araw pang bumuhos ang ulan sa Baguio matapos ang kanilang unang pagkikita. Ngunit para kay Rico, bawat gabi ay tila mas nagiging maliwanag. Nasanay na siyang hintayin ang oras ng pag-uwi ni Dan. Minsan, uupo sila saglit sa hagdanan ng kapihan, minsan na maimaglalakad ng sabay hanggang sa kanto ng Session Road bago maghiwalay. Sa mata ni Rico, si Dan ang nag-iisang tao na nagparamdam na hindi hungkag ang kanyang buhay. Ngunit habang lalo siyang napapalapit, isang kakaibang pagnanasa ang sumisibol sa loob niya. Ang pagnanasang si Dan ay sa kanya lamang dapat nakatuon, sa kanya lamang nakikipag-usap, para sa kanya lamang. Ang pagnanasang iyon ay lumaki ng tahimik hanggang sa ito'y tumigas at naging obsesyon. Isang gabi, matapos magsara ang kapihan, nagdala si Dan ng 2 balot ng sinangag sa kwarto ni Rico. "Kuya, sabay na tayong kumain." "Hindi pa ako kumakain mula hapon," sabi niya nang nakangiti. Binuksan ni Rico ang pinto ng kanyang masikip na silid. Ang amoy ng ulan at mamasa-masang damit ang sumalubong. Ngunit hindi nagreklamo si Dan. Inayos pa niya ang upuan at tinulungan si Rico na alisin ang mga nakakalat na damit. Habang kumakain, mahabang nagkwento si Dan tungkol sa isa sa mga suki nila sa kapihan, isang binatang nagngangalang Paolo na madalas siyang biruin. "Kahapon sabi niya, yung kape mo ang pinakamasarap." "Naku, pinindot ko lang naman yung machine," sabi ni Dan sabay tawa. Ang tawang iyon, ewan kung bakit, ay parang tumusok na karayom sa puso ni Rico. "Madalas ba siyang nakikipag-usap sa'yo?" mahinang tanong ni Rico. Ngunit ang tono niya ay mas matalim kaysa dati. "Minsan." "Suki nga eh." "Bakit kuya?"
Yumuko si Rico, tinutusok ang kanin ng hindi naman talaga kumakain. Wala lang, maikli niyang sagot. Wala lang. Ngunit sa totoo lang, ang dibdib niya ay nag-iinit. May sikip siyang nararamdaman na hindi niya maintindihan. Nang magpaalam si Dan para umuwi, matagal na nakatayo si Rico sa tapat ng pinto. Pinanood niya ang likod ni Dan habang papalayo hanggang sa maglaho ito sa dilim ng eskinita. May isang boses sa kanyang isipan na bumubulong, "Huwag mo siyang hayaang umalis kasama ng iba." Kinabukasan, mas maagang umuwi si Rico mula sa palengke. Gusto niyang dumaan sa kapihan gaya ng dati. Ngunit pagdating niya, may nakita siyang nagpatigas sa kanyang puso. Mula sa salaming bintana ng kapihan, nakita niyang nagtatawanan si Dan at si Paolo, ang binatang ikinwento nito kagabi. Tinapik ni Paolo ang balikat ni Dan at si Dan ay tumawa ng malakas. Tila kinalimutan ang mundo sa labas. Nanigas si Rico sa kinatatayuan, kumuyom ang kanyang mga kamao. Isang selos na napakabago, napakalakas, parang alon na humampas sa pader ng kanyang dibdib. Sa wakas, nakita ni Dan si Rico mula sa bintana at kumaway ito. Ngunit hindi gumanti si Rico. Tumalikod siya at naglakad pa uwi nang hindi lumilingon. Mabilis ang kanyang mga hakbang, mabigat ang paghinga. Sinungaling siya. Sabi niya pagod siya. Pero kaya pa niyang tumawa ng ganoon. Kailangan niya ng ibang tao, hindi niya ako kailangan. Ang mga isiping iyon ay nagpatong-patong, tumatalim, humihiwa. Ilang araw ang lumipas, sinubukan ni Dan na bumisita ulit sa kwarto ni Rico. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. "Kuya, bakit po hindi kayo nagpapakita nitong mga nakaraang araw? Akala ko nagkasakit kayo." Tinitigan lang siya ni Rico nang hindi sumasagot. Dahan-dahang umupo si Dan sa gilid ng kama. "Kuya, galit po ba kayo?" Malambing ang boses niya. Ngunit para kay Rico, ang lambing na iyon ay lalong nagpainit sa kanyang puso. "Bakit ka nakikipagtawanan sa lalaking iyon?" tanong ni Rico. Biglang natahimik si Dan ng ilang segundo. "Kuya, customer lang po yon. Nagtatrabaho ako, kailangan kong maging magalang. Alangan namang simangutan ko lahat ng tao." Hindi sumagot si Rico. Hirap siyang huminga. "Kuya, wag po kayong mag-isip ng iba," pagpapatuloy ni Dan. "Kaibigan pa rin po ang turing ko sa inyo." Kaibigan. Ang salitang iyon ay tumama na parang martilyo. Kaibigan lang. Inalis ni Rico ang kanyang tingin. Tumigas ang kanyang panga. "Madalas kang magsinungaling," mahina niyang sabi. "Ha? Kuya, ano po bang sinasabi niyo? Wala akong itinatago. Kung gusto mong makipagkita sa iba, sabihin mo lang." Tumaas ang boses ni Rico na ikinagulat ni Dan. "Kuya, wag naman pong ganyan. Mag-usap tayo ng maayos." Ngunit nawala na sa kontrol si Rico. "Bakit palagi mo akong iniiwan?" Tumayo si Dan, namutla ang mukha. "Kuya, kailangan ko lang po ng espasyo. Pagod ako. May sarili rin akong buhay." Ang boarding house ay tila lalong sumikip, naging mas kulob. Para bang ayaw nang gumalaw ng hangin. Ang salitang espasyo ay paulit-ulit na umalingganggaw sa isip ni Rico. Espasyo ay nangangahulugang paglayo. Ang paglayo ay nangangahulugang pagkawala. Ang pagkawala ay nangangahulugang pagbabalik sa kalungkutang matagal na niyang kinatatakutan. At para kay Rico, ang kalungkutan ang pinakamalaking takot na hindi niya kailanman inamin kahit kanino. Noong gabing iyon, matapos umalis si Dan na may tensyon sa mukha, mag-isang nakaupo si Rico sa kama, nakatitig sa kumukurap na ilaw ng kanyang kwarto. Dala ng hangin ang tunog ng malakas na ulan. Sa kanyang isipan, isang ideya ang lalong tumitigas, lalong tumatalim. Kung aalis siya, mawawala na rin ang buhay ko. Isang pag-iisip na sa huli ay magdadala sa kanya sa pinakamadilim na desisyon ng kanyang buhay. Simula noong gabing nag-away sila, nagbago ang pakiramdam sa eskinita. Ang ulan na karaniwang nagdadala ng lamig ay tila naging mapaniil, pinipilit ang hangin na pumasok sa mga siwang ng kwarto ni Rico, lalong nagpapakulob sa lahat. Bihira nang lumabas si Rico. Ang trabaho niya sa palengke ay nagsimula ng mapabayaan. Nagtatanong ang kanyang mga kasamahan kung bakit madalas siyang huli. Ngunit umiiling lang siya, ayaw magsalita.
Hindi kayang ipaliwanag ang gulo sa kanyang isipan. Hindi siya galit kay Dan. Galit siya sa sarili niya. Sa takot na parang uod na gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Sa pagkadepende na nagmistula siyang taong nawala ng direksyon. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili, ang imahe ni Dan na tumatawa kasama ng iba ay muling lumilitaw. At ang boses ni Dan noong gabing iyon, may sarili rin akong buhay, ay walang tigil na umaalingaw-ngaw. Samantala, hindi rin mapakali si Dan. Ikinuwento niya sa kaibigan niyang si Miguel ang tungkol sa pagkailang at bigat na kanyang nararamdaman. Gusto ko lang maintindihan niya, pre. Mabait siya pero minsan nakakatakot, sabi ni Dan habang hinihilot ang kanyang mukha. Tinitigan siya ni Miguel ng seryoso. Kung hindi ka na komportable, lumipat ka na ng tinitirhan. Huwag mo nang hintayin na may mangyari. Tumango si Dan. Sa totoo lang, naisip na niya iyon, pero mayroon pa ring awa, mayroon pa ring bulag na responsibilidad. Mag-isa si Rico, walang ibang kasama. Iyon ang laging nasa isip ni Dan. Ngunit nagbago ang desisyong iyon ng ikatlong gabi na hindi nagpakita si Rico sa kapihan. Karaniwan, kahit huli, laging dumarating si Rico. Ngunit noong gabing iyon, walang anino niya sa salamin ng bintana. Walang mabibigat na yabag na karaniwang naririnig sa tapat ng pinto. Nang malapit nang magsara ang kapihan, hindi mapakali si Dan. Naghintay siya saglit sa labas, nakatingin sa malakas na buhos ng ulan. Sa huli, nagpasya siyang kailangan niyang puntahan si Rico noong gabing iyon, anuman ang sitwasyon. Pagdating niya sa boarding house, mas tahimik kaysa dati ang eskinita. Ang mga malalamlam na ilaw ay sumasalamin sa mga sanaw ng tubig. Ilang pinto ng mga kwarto ay mahigpit na nakasara. Dala ng hangin ang tunog ng yero na marahang kumakalampag. Kumatok si Dan sa pinto ni Rico. Una, mahina, pagkatapos ay medyo malakas. Kuya, si Dan po ito. Walang sagot. Sinubukan niya ulit. Kuya, buksan niyo po. Gusto ko lang pong makipag-usap ng maayos. Wala pa ring boses. Ngunit mula sa loob, may narinig siyang isang bagay, isang napakahinang yabag. Parang may gumagalaw pero nagpipigil ng hininga. Kalahating bumukas ang pinto. Lumitaw si Rico na may mapupulang mata, maputlang mukha, at magulong buhok. Dumating ka rin, bulong niya. Napalunok si Dan. May kakaibang aura sa silid, mas mamasa-masa, mas madilim, mas mabigat kaysa dati. Kuya, gusto ko lang pong ayusin ang lahat. Ayaw ko pong magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Hindi sumagot si Rico. Binuksan lang niya ng mas maluwag ang pinto, senyales na pumasok si Dan. Nag-alangan si Dan, ngunit sa huli ay humakbang papasok. Pagkasara ng pinto, napansin niyang may iba. Ang kwarto ay mas magulo kaysa dati. Mga nagpatong-patong na plato, mga nagkalat na damit, at may kakaibang amoy, maasim at masangsang, parang basurang hindi itinapon ng ilang araw. Kuya, anong nangyari sa kwarto niyo? Manahimik ka muna, mabilis na putol ni Rico. Ang tono niyang iyon ay nagpatigil kay Dan. Umupo si Rico sa gilid ng kama, tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Humina ang kanyang boses ngunit puno ng diin. Natatakot lang akong iwan mo ako. Napabuntong hininga si Dan. Kuya, hindi po ako aalis. Kailangan ko lang, sinungaling ka. Tinitigan siya ni Rico gamit ang mga matang hindi kumukurap. Lilipat ka, di ba? Iiwan mo ako. Umatras si Dan ng kalahating hakbang. Kuya, wag niyo pong masamain. Kailangan ko lang po ng espasyo. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan. Lagi mong sinasabi yan. Kaibigan. Hindi mo alam ang pakiramdam ng maging ako. Biglang tumayo si Rico, natumba ang upuan sa sahig. Basag ang kanyang boses. Pumupunta ka lang dito kapag naaawa ka. Kapag tumatawa ka kasama ng iba, hindi mo na ako nakikita. Napigil ni Dan ang kanyang hininga. Naintindihan niyang mas malala ang sitwasyon kaysa sa inaakala niya. Kuya, pakiusap, mag-usap tayo ng maayos. Kung magpapatuloy po kayo ng ganito, kailangan ko na po talagang lumipat. Ang salitang lumipat ay tumama kay Rico na parang bakal na martilyo. Nagdilim ang kanyang mga mata, na parang may kung anong matagal na niyang pinipigilan ang tuluyang sumabog.
Umatras si Dan, sumulong si Rico. Hindi ka pwedeng umalis, bulong niya. Ikaw na lang ang meron ako sa buhay ko. Ang ulan sa labas ay biglang naging mas malakas, tila tinatakpan ang lahat ng ibang tunog. Sa loob ng masikip na silid, ang tensyon ay kumapal, nakabitin sa hangin, naghihintay ng maliit na sandali na mag-aapoy sa pagkawasak. At nang bubuksan na ni Dan ang kanyang bibig para magsalita, hindi na makilala ni Rico ang pagkakaiba ng takot at pagkasindak, ng pagnanasa at obsesyon, ng pag-ibig at pagkawala. Noong gabing iyon, ang hangganan sa pagitan ng katinuan at kadiliman ay tuluyang nabura. Tuloy pa rin ang malakas na buhos ng ulan nang ang tensyon sa loob ng kwarto ay umabot sa sukdulan. Nakatayo si Dan, hirap huminga, ang likod ay halos dumikit na sa pinto. Si Rico ay nasa ilang hakbang lang ang layo sa harap niya. Tense ang kanyang mukha, mapula ang mga mata, at nanginginig ang paghinga. Kuya, pakiusap, umupo muna kayo, mahinang sabi ni Dan, pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Pag-usapan natin to ng dahan-dahan, kuya. Wag po ganito. Ngunit hindi gumalaw si Rico. Tinititigan lang niya si Dan na para bang sinusubukang basahin ang kanyang isip, naghahanap ng butas, o marahil ay naghahanap ng mga salitang makapagbabalik sa pakiramdam ng seguridad na dati niyang naramdaman. Ngunit ang seguridad na iyon ay matagal nang nawala. Bakit gusto mong umalis? Basag ang boses ni Rico, mahina ngunit puno ng banta. Bakit palaging iniiwan ako ng lahat? Ang tonong iyon ay nagpaunawa kay Dan na hindi lang isang nagsiselos na lalaki ang kaharap niya, kundi isang taong ang isip ay dumudulas na, nalulunod at nawawala ng kapit. Kuya, hindi po ako aalis. Kailangan ko lang, nagsisinungaling ka na naman. Sumulong si Rico ng kalahating hakbang. Akala mo tanga ako. Akala mo hindi ko alam na nakikipagkita ka sa iba. Umiling si Dan, puno ng takot. Kuya, nagtatrabaho lang po ako. Mga customer lang po yon. Pero tumatawa ka kasama nila, mabilis na sagot ni Rico. Sa akin, tahimik ka lang. Napalunok si Dan. Kuya, tahimik po ako kasi madalas kayong magalit. Natatakot ako. Ang salitang iyon, takot, ay humiwa ng malalim kay Rico. Sa buong buhay niya, gusto niyang may isang taong makakita sa kanya, makikinig sa kanya, at iintindi sa kanyang mga sugat. Ngunit ngayon, ang nag-iisang taong itinuring niyang liwanag ay umaamin na natatakot sa kanya. Para itong isang malakas na suntok na sumira sa natitirang lohika sa kanyang isipan. Ayokong matakot ka, bulong ni Rico, halos parang isang batang nalilito. Gusto ko lang nandito ka. Kasama ko. Hindi umaalis. Sinubukan ni Dan na humakbang patungo sa pinto. Kuya, uuwi na po muna ako, ha? Bukas na lang tayo mag-usap. Pangako. Ngunit ang salitang bukas ay tila isang banta para kay Rico. Biglang itinaas ni Rico ang kanyang kamay, hinarangan ang pinto, isinara ang daan palabas. Mabilis ang kanyang kilos, masyadong mabilis. Hindi ka pwedeng umalis ngayong gabi. Nanigas si Dan. Kuya, wag po ganito. Pakiusap. Mag-isa na ako buong buhay ko. Wag mo nang dagdagan pa, sabi ni Rico na may nanginginig ngunit mariing boses. Sa labas, kumidlat, at ang liwanag ay tumago sa manipis na kortina, sumasalamin sa kanilang anino sa pader. Ang kwartong 3 metro ay tila naging isang bitag. Sinubukan ulit ni Dan na magsalita, ngunit pautal-utal na ang kanyang boses. Kuya, manahimik ka, sumabog ang boses ni Rico, nagpatayo sa balahibo ni Dan. Lumapit si Rico, napakalapit, mainit ang kanyang hininga, at naninigas ang mukha. Kung aalis ka, wala na akong matitira. Sinubukan ni Dan na umatras, pero hindi niya magawa. Nasa likod niya ang pinto. Pader sa kaliwa, aparador sa kanan. Walang daan para tumakas. Kuya, pangako, hindi po ako aalis, pero pakibuksan po muna yung daan, sabi ni Dan na nanginginig ang boses. Ngunit ang pangakong iyon ay tunog kasinungalingan para kay Rico na naliligaw na sa sariling isipan. Ang takot, ang pagkawala, ang pakiramdam na iniiwan, lahat ay naghalo-halo. Mariing umiling si Rico na parang tinatanggihan ang buong mundo. Hindi aalis ka rin. Lahat sila umaalis. Sinubukan ni Dan na pakalmahin siya, inabot ang kamay ni Rico,
isang maliit na kilos, ngunit iyon ang nag-trigger sa isang hindi inaasahang reaksyon. Nagulat si Rico na parang napaso. Hinawakan niya ang kamay ni Dan ng napakahigpit. Masyadong mahigpit, halos masakit na. Kuya, bitawan niyo po ako. Masakit. Sinubukan ni Dan na bawiin ang kanyang kamay, ngunit lalong humigpit ang hawak ni Rico. Ang ulan sa labas ay lalong umingay na tila tinatakpan ang lahat. Bakit palagi mong gustong umalis? Paos ang boses ni Rico. Ngunit ngayon ay may nakakatakot na tono ng desperasyon. Pagod na akong mabuhay ng mag-isa. Huwag mo na akong iwanang mag-isa ulit. Tinitigan ni Dan ang mga mata ni Rico, mga matang hindi na tulad ng sa isang taong nag-iisip ng malinaw, kundi mga mata ng isang taong nasukol sa matinding takot, hindi na makilala ang tama sa mali, ang pag-ibig sa takot, ang pagkawala sa pag-aari. Kuya! Pakiusap! Ngunit nagsimula ng kapusin ng hininga si Dan. Lalong humihigpit ang hawak ni Rico na parang sa isang taong kumakapit sa kanyang huling pag-asa. Muling kumidlat. Ang kanilang mga anino sa pader ay nagpatong-patong, gumagalaw na parang dalawang nilalang na nabitag sa isang nakamamatay na laro. At sa magulong sandaling iyon, ang takot ni Dan at ang pagkasindak ni Rico ay nagbanggaan, lumikha ng isang punto ng pagkasira na hindi na maaaring bawiin. Sa masikip na silid na iyon, ang tunog ng ulan ang naging tanging saksi ng ang huling hibla ng katinuan ni Rico ay tuluyang bumagsak. Ang ulan na kanina pa ay malakas sa labas ng kwarto ay sa wakas humina. Ngunit sa loob ng maliit na boarding house, isang bagyo ang kasisira pa lamang. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis, napakagulo, na tila nawala ng anyo ang oras. Bumagsak si Dan sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanlalambot at hirap na siyang huminga. Nakatulala si Rico, ilang hakbang lang ang layo. Ang parehong kamay niya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Ang mukha niya ay maputla na parang isang taong kagigising lang mula sa isang bangungot, ngunit hindi pa handang harapin ang katotohanan. Sa kwartong 3 metro, ang katahimikan ay biglang naging nakamamatay. Dan! Dan! Basag ang boses ni Rico, halos hindi marinig. Gising! Gising! Dahan-dahan siyang lumapit, tulad ng isang taong papalapit sa isang bagay na nakakatakot, ngunit hindi maiiwasan. Hindi gumagalaw ang katawan ni Dan. Hinawakan ni Rico ang braso ni Dan, malamig. Masyadong malamig para sa isang gabing maalinsangan. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong ni Rico. Kahit sinusubukan niyang itanggi, lalong sumikip ang kanyang dibdib, tumatangging tanggapin ang nangyari. Nyugyug niya ang katawan ni Dan. 1 beses, 2 beses, ngunit walang reaksyon. Dan, nahimatay ka lang, di ba? Pagod ka lang, ikaw ay humina ang kanyang boses. Nalunod sa takot na nagpaparalisa. Isang takot na mas malala kaysa sa pagkasindak kanina. Isang takot na hindi na tungkol sa pagkawala, kundi tungkol sa kung ano ang kanyang nagawa. Umatras si Rico ng dahan-dahan, ang likod niya isumayad sa pader. Ang paghinga niya ay naging mabigat, ang dibdib ay tumataas baba na parang isang taong malulunod. Hindi. Paulit-ulit niyang sinuntok ang kanyang ulo, pilit na pinapagana muli ang isipan. Ngunit ang utak niya ay blanko, ang paningin niya ay umiikot. Ang mundo ay naging isang madilim na espasyo na walang labasan. Dumaustos siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang katawan niya ay malakas na nanginginig. Lumipas ang ilang minuto. O baka oras, hindi alam ni Rico. Ang oras ay tila nagyelo. Ngunit ang amoy ng alinsangan at sunog na may halong pawis ay nagsimulang pumuno sa kwarto. Ang silid ay naging tahimik na saksi sa kabaliwang nakakulong sa loob nito. Nang sa wakas ay muling tiningnan ni Rico ang katawan ni Dan, isang panibagong takot ang pumalit. Paano kung malaman ng mga tao? Paano kung may narinig si Aling Nena? Paano kung may makaamoy ng kakaiba? Ang mga isiping iyon ay mabilis na gumalaw, bumabangga sa pader ng lohika na matagal nang gumuho. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang katawan niya ay nanghihina. Ang tingin niya ay napunta sa pintong mahigpit na nakasara. Walang dapat makaalam. Walang dapat makapasok. Walang dapat makakita. Kinuha ni Rico ang isang upuan at isinandal sa pinto mula sa loob.
Na para bang ang maliit na kilos na iyon ay kayang pigilan ang buong mundo mula sa pagtuklas sa lihim ng kanyang kwarto. Muli niyang tiningnan ang katawan ni Dan. Ang mukhang dating may mainit na ngiti ay hindi na gumagalaw. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit ang mukha ni Rico ay walang ibang ekspresyon kundi takot. Patawarin mo ako, basag ang kanyang boses na parang salamin. Ayoko lang namang umalis ka. Lumuhod siya sa tabi ng katawan, hinawakan ang kamay ni Dan, inayos ang posisyon ng ulo nito, na para bang umaasa na ang maliit na kilos na iyon ay maibabalik ang lahat. Ngunit nagbago na ang mundo, wala nang daan pabalik. Nang tumunog ng mahina ang orasan sa dingding, hudyat ng paglipas ng oras, isang madilim na kaisipan ang lumitaw. Ano ang gagawin niya sa katawan? Nanigas si Rico, nakatitig ng blanko sa maliit na kusina sa sulok ng kwarto, isang lugar na matagal na niyang binaliwala. Isang lugar na ngayon ay tila nagyayaya. Lumapit siya na parang isang robot na walang kaluluwa. Binuksan ang drawer, tiningnan ang mapurol na kutsilyo na karaniwan niyang ginagamit sa paghiwa ng gulay. Nanginginig ng husto ang kanyang kamay. Hindi ko kaya. Ngunit ang isip niya ay patuloy na nagtutulak, patuloy na umuudyok, patuloy na bumubulong ng isang bagay. Kung hindi malalaman ng mga tao. Isinara niya ang drawer ng malakas. Muling bumilis ang kanyang paghinga. Ang mga mata ni Rico ay tumingin sa paligid ng maliit na kwarto, ang mamasa-masang pader, ang bitak-bitak na sahig, ang kumukurap na ilaw, na para bang naghahanap ng sagot. Ngunit walang sagot na dumating. Ang dumating ay isang bagay na mas nakakatakot, isang yabag sa pasilyo ng boarding house. Mahinang yabag, tapos ay huminto mismo sa tapat ng kanyang pinto. Nanigas si Rico. Isang mahinang katok ang narinig. Tok. Tok tok. Rico. Nasa loob ka ba? Ang boses na iyon. Si Aling Nena. Kanina pa bukas ang ilaw mo. Ayos ka lang ba? Tinitigan ni Rico ang pinto na parang isang halimaw na handa siyang sakmalin. Ang katawan niya ipinagpapawisan ng malamig, nanginginig ang mga labi. Hindi siya makasagot, hindi dapat sumagot. Dahil isa lang ang nasa isip niya ngayon, kapag bumukas ang pinto, tapos na ang buhay ko. Narinig muli ang yabag ni Aling Nena, dahan-dahang papalayo. Ngunit ang banta ay hindi sumama sa pag-alis. Nakatayo pa rin si Rico, hirap huminga. Ang isip niya ihati sa pagitan ng takot, pagsisisi, at isang madilim na udyok na nagsisimula ng bumuo ng isang plano. Isang plano na sa huli ay lulubog sa kanya ng mas malalim sa kadilimang hindi na niya matatakasan. Matapos lumayo ang mga yabag ni Aling Nena, nanatiling nakatayo si Rico na parang isang estatwang bato. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Muling bumalot ang katahimikan, ngunit hindi ito katahimikang nagpapakalma, kundi katahimikang nagbabanta. Tila naghihintay ang silid sa isang desisyon na lulunod sa kanya ng mas malalim pa. Lumingon siya at tiningnan ang katawan ni Dan. Ang mga mata ng lalaking iyon, na dating nagniningning, ay mahigpit ng nakapikit. Ang mukha niya ay maputla at ang mga labi nagsisimula ng mangitim. Tinakpan ni Rico ang kanyang bibig, pinipigilan ang hiningang nauwi na sa mga maikling hikbi. Dan, kung sana hindi mo naisipang umalis. Kung sana nagbago na lang ako. Ngunit ang mga salitang iyon ay wala ng kabuluhan. Ilang minuto ang lumipas, ang isip ni Rico ay gumalaw na parang isang kinakalawang na gulong na pilit pinaikot. Mabagal, mahirap, ngunit umiikot pa rin. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang kumilos, kailangan niyang iligtas ang sarili mula sa isang bagay na mas malaki, ang paghuhusga ng mundo sa labas. At para doon, ang tanging daan na lumitaw sa kanyang isipan ay ang itago ang nangyari sa kwartong iyon. Humakbang siya patungo sa maliit na kusina. Ang malamlam na ilaw ay kumukurap na parang malapit ng mamatay. Mula sa drawer, kinuha niya ang isang basahan at isang bote ng panlinis na halos ubos na. Nanginginig ang kanyang kaliwang kamay, habang ang kanan naman ay masyadong mahigpit ang hawak sa bote hanggang sa ito ilumagiti. Muli niyang tiningnan ang katawan ni Dan. Ang distansya sa pagitan ng intensyon at aksyon ay biglang naging napakalayo. Ngunit dahan-dahang humakbang si Rico, tulad ng isang taong nagpasakop na sa madilim na agos na hindi na niya kayang labanan.
Hinila niya ang katawan ni Dan sa gitna ng silid, inilagay sa posisyong hindi makikita mula sa labas kung may sisilip man sa bentilasyon. Mabigat ang kilos, magaspang, hindi perpekto. Hirap siyang huminga, masakit ang kanyang likod, ngunit ang adrenaline ay ginawang posible ang lahat. Ngunit nang hilahin niya ang katawan patungo sa sulok ng kusina, nanlambot ang mga tuhod ni Rico. Halos mapaupo siya. Ang maliit na espasyo ay biglang naging mas masikip, mas madilim, mas mainit. Bakit? Bakit kailangang umabot sa ganito? Basag ang kanyang boses, puno ng kalungkutan at desperasyon. Ilang sandali pa, nakatayo na siya sa harap ng maliit na kalan. May isang malaking kaldero na karaniwan niyang ginagamit sa pagpapakulo ng noodles. Noong gabing iyon, ang kaldero ay tila isang bagay mula sa ibang mundo, nagbabanta at kasabay nito'y nagbubukas ng isang daan na hindi dapat umiral. Hinawakan niya ang takip ng kaldero, ngunit ang kaliwang kamay niya ay biglang umurong. Ang imahe ng kung ano ang dapat niyang gawin ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan. Masyadong malinaw para lunukin, masyadong nakakakilabot para baliwalain. Muling napaupo si Rico. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga, sinusubukang pigilan ang mga boses sa kanyang ulo. Kung malaman ng mga tao, tapos ako. Makukulong ako. Mag-iisa na naman ako. Ang takot ay bumalot sa kanyang katawan na parang isang makapal na hamog. At kapag ang isang tao ay nasa pinakamababang punto, ang takot ay madalas na pumapalit sa lohikang matagal ng wasak. Dahan-dahang tumayo si Rico. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsimula ng kumilos. Habang lumalalim ang gabi, mga mahihinang tunog ang lumalabas sa kwarto ni Rico, tunog ng umaagos na tubig, tunog ng mga metal na nagkakaumpugan, tunog ng mabagal na yabag, at minsan, tunog na parang may nagpipigil ng iyak. Sa makipot na pasilyo ng boarding house, ilang boarders ang nakarinig. Bahagyang binuksan ni Mang Tomas ang pinto ng kanyang kwarto, sumilip ngunit walang nakita. Madilim ang eskinita, tanging isang dilaw na ilaw ang kumukurap. Kakaiba, Bukas pa rin ang ilaw ng kwartong iyan, bulong niya bago muling pumasok. Samantala, sa maliit na kusina sa loob ng kwarto ni Rico, nag-iba ang hangin. Humminit. Sobrang init na namuo ang hamog sa bintana. Patuloy na kumikilos si Rico na parang isang sirang makina. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit ang isip niya ay nakatuon sa isang bagay, walang sinuman ang dapat makatuklas sa nangyari ngayong gabi. Ngunit nang lumingon siya para kumuha ng isang bagay, nakita niya ang isang maliit na mansa sa sahig, isang mansang hindi niya napansin kanina. Madilim ang kulay nito, halos itim sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dapat magkaroon ng bakas. Kinuha niya ang basahan, nag-spray ng panlinis, at kinuskos ang sahig ng mabilis at puno ng takot. Ngunit habang lalo niyang nililinis, lalo niyang napagtanto, ang bakas ay hindi lang nasa sahig. Nasa ilalim din ito ng kanyang mga kuko. Nasa t-shirt na suot niya. Nasa mapurol na kutsilyo sa sulok ng kusina. Nasa hangin, sa amoy ng alinsangan at init na kumakapit sa kanyang balat. Walang sapat na panlinis para burahin ang lahat. Nang malapit nang sumapit ang madaling araw, napaupo si Rico sa sahig, pagod ang katawan, tumutulo ang pawis. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ang buhok niya ay gusot, ang mga matay mapula. Hindi pa siya tapos. Alam niya iyon. At kahit gaano niya sinikap na itago ang nangyari noong gabing iyon, bigo siyang mapagtanto ang isang bagay. Habang lalo niyang sinusubukang magtakip, mas maraming bakas siyang naiiwan. Mga bakas na sa huli, dahan-dahan, ngunit tiyak, ang magdadala sa kanya sa isang pagbagsak na hindi niya matatakasan. 3 araw ang lumipas mula noong madilim na gabing iyon. Humina na ang ulan, ngunit ang eskinita ay lalong naging malamig at puno ng bulungan. Ang buhay sa boarding house ni Aling Nena ay tila normal. Ngunit may isang pintong laging mahigpit na nakasara, ang kwarto ni Rico. Ang ilaw nito'y bukas araw at gabi. Ang bintana ay hindi kailanman binubuksan, at isang kakaibang amoy, maasim, sunog, at masangsang, ay nagsimulang gumapang mula sa siwang ng pinto. Ang mga boarders ay nagsimulang magtanungan. Aling Nena, yung kwarto ni Rico, bakit lalong bumabaho? Mahinang tanong ng isang boarder. Umiling lang si Aling Nena, balisa. Ilang beses ko nang kinatok.
Ang sagot lang niya, nagluluto lang daw ng sabaw. Anong sabaw naman ang ganyan ang amoy? Ngunit walang nangahas na magtanong pa. Kilala si Rico bilang isang taong tahimik at mahirap basahin. Samantala, si Rico ay abala sa isang bagong routine na siya mismo ang lumikha, isang routine na pinilit ng takot. Tuwing umaga, pinupunasan niya ang sahig ng paulit-ulit kahit makintab na ito. Tuwing hapon, hinuhugasan niya ang mga gamit sa kusina gamit ang nanginginig na mga kamay, umaasang mawawala ang amoy na kumapit. Tuwing gabi, nakaupo siya sa harap ng maliit na kusina, nakatitig sa madilim na sulok, hirap huminga. Lubog ang kanyang mga mata at ang mukha'y maputla at manilaw-nilaw. Ang kanyang mga kamay at damit ay madalas na basa, hindi malaman kung dahil sa tubig, pawis, o kung ano pa. Sa loob ng kanyang ulo, mga boses ang umaalingaw-ngaw. Kung may maiwang bakas, tapos ako. Kung may maghinala, tapos ang lahat. Kung may makakita, ako. Ang mga isiping iyon ay nagpapasikip sa kanyang dibdib. Tinatakpan niya ang kanyang mga tainga, diniinan ng husto hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ngunit ang boses ay nandoon pa rin, patuloy na bumubulong, patuloy na sumisira. Sa ikatlong gabi, bandang 10:00, nagsimulang tumahimik ang eskinita. Ang mga ilaw sa pasilyo ay malamlam, kulay dilaw na kupas, lumilikha ng mahahabang anino sa pader. Dahan-dahang lumabas si Rico, may dalang malaking itim na plastic bag. Pinili niya ang oras kung kailan lahat ng boarders ay nasa loob na ng kani-kanilang kwarto. Dahan-dahan siyang naglakad. Mabigat ang kanyang mga hakbang, tensyonado ang mga balikat. Ngunit nang dumaan siya sa tapat ng kwarto ni Mang Tomas, bahagyang bumukas ang pinto. Rico, tawag ni Mang Tomas na may paos na boses. Halos mabitawan ni Rico ang supot. Pilit siyang ngumiti, isang ngiting mas mukhang pagniwi. Opo, Mang Tomas. Itatapon ko lang po itong basura. Kumunot ang noo ni Mang Tomas. Ganitong oras? Pwede namang bukas. Hinigpitan ni Rico ang hawak sa supot. Mabaho po kasi, tay. Ngayon ko na itatapon. Hindi sumagot si Mang Tomas, tinitigan lang ang malaking supot na may paghihinalang nagsisimulang mabuo. Ngunit sa huli ay isinara na rin niya ang pinto. Mabilis na naglakad si Rico, halos tumakbo, patungo sa likurang pasilyo. Doon siya huminto, lumingon sa kaliwat kanan, sinisiguradong walang sumusunod. Pagkatapos ay lumabas siya sa eskinita at nawala sa dilim ng gabi ng Bagyo. Kinaumagahan, may naramdamang mali si Aling Nena. Muli niyang kinatok ang pinto ni Rico. Rico, hindi ka pa nagbabayad ng upa. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Katahimikan. Rico, may sakit ka ba? Wala pa ring sagot. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob pero nakalock mula sa loob. Noon niya naamoy muli ang kakaibang amoy, mas matindi kaysa kahapon. Amoy sunog, amoy asim, amoy ng isang bagay na matagal nang itinago. Umatras siya, takot ang ekspresyon at malakas ang kabog ng dibdib. Nang tanghaling iyon, sa kapihan kung saan nagtatrabaho si Dan, isang kasamahan niya ang nagsimulang mag-alala. Boss, hindi pa rin dumarating si Dan. Walang paramdam. Siya pa naman ang pinaka-on time sa lahat. Tinawagan ng manager ng kapihan ang numero ni Dan ng paulit-ulit, ngunit laging patay. Napakagatlabi ang kasamahan niya. 3 araw na. Nagpasya siyang tawagan si Miguel, ang pinakamalapit na kaibigan ni Dan. Sa loob ng 5 minuto, dumating si Miguel, nagmamadali. Tense ang kanyang mukha. Sigurado kang wala siyang sinabi, tanong niya. Umiling si Miguel. Ang huli niyang sinabi, pupuntahan niya si Rico. Pagkatapos noon, nawala na. Agad na nag-alala ang manager. Kailangan niyo nang i-report sa pulis yan. Hindi na normal to. At iyon nga ang kanilang ginawa. Isang missing person report ang isinampa sa presinto ng pulisya. Si Inspektor Marco De Leon, na nakaduty noon, ang tumanggap ng ulat. Itinala niya ang lahat ng detalye. Ngunit isang bagay ang nagpalingon sa kanya. Ang huli niyang pinuntahan ay isang boarding house sa isang eskinita. Mabilis na tumango si Miguel. Opo, sir. Sa kwarto ni Rico Santos. Dahan-dahang isinara ni De Leon ang kanyang notebook. Rico Santos, bulong niya.
Na para bang ang pangalang iyon ay may pinukao sa kanyang alaala. Walang pag-aaksaya ng oras, tumayo siya. Pupunta kami doon ngayon. Nang hapong iyon, muling nagdilim ang langit sa Baguio. Sa eskinita, si Aling Nena ay nakaupo ng balisa sa isang plastik na upuan, hawak ang dibdib dahil ang kakaibang amoy mula sa kwarto ni Rico ay lalo nang nakakasulasok. At nang pumasok ang dalawang pulis sa eskinita, bigla siyang napatayo. Kayo po ba ang may-ari? Ito po ba ang room 12? Tanong ni Inspector De Leon. Mabilis na tumango si Aling Nena. Opo, sir. May hindi na po normal nitong mga nakaraang araw. Hindi na naghintay si De Leon ng paliwanag. Lumapit siya sa pinto ni Rico. Kumatok ng malakas. Rico Santos. Police 2. Buksan mo ang pinto. Katahimikan. Walang boses, walang yabag, walang tugon. Ngunit mula sa siwang ng pinto, sumingaw ang isang masangsang na amoy na mas matindi pa. Nagkatinginan si De Leon at ang kasama niya. Agad na naging seryoso ang kanilang mga mukha. At sa isip ni De Leon, alam niya, anuman ang nasa likod ng pintong iyon, hindi ito magdadala ng magandang balita. Nakatayo si Inspector De Leon sa harap ng pinto ng room 12, matigas ang mukha. Ang kakaibang amoy na tumatagos mula sa siwang ng pinto ay hindi na malabo. Ito'y isang amoy na nagpapatayo ng balahibo at nagpapabaliktad ng sikmura. Ang kanyang kasama, si Sargento Jimenez, ay nagtaas ng kilay, nagbibigay ng senyales ng walang salita, may malaking problema sa loob. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang mga braso, namumutla ang mukha. Sir, kanina ko pa po kinakatok yan. Hindi na siya lumalabas. Laging bukas ang ilaw. Lalong lumalala ang amoy. Tinapik ni De Leon ang balikat ni Aling Nena. Atras po muna kayo, maam. Kami na po ang bahala. Muli niyang kinatok ang pinto ng mas malakas. Ang tunog ay umalinggaw sa makipot na pasilyo. Rico Santos. Police 2. Binibigyan ka namin ng pagkakataong buksan ang pinto ngayon din. Katahimikan. Lumapit si Jimenez, idinikit ang tainga sa pinto. Walang yabag, sir, bulong niya. Walang anumang galaw. Huminga ng malalim si De Leon, isang hiningang nagpapakita na nakapagdesisyon na siya. Sirain natin. Tumango si Jimenez. Umatras sila ng kalahating hakbang. 1, 2, 3. Blag. Bumukas ang pinto, umikot ng malakas hanggang sa tumama sa pader. Pagkabukas ng pinto, isang alon ng mainit na hangin na maihalong nakasusulasok na amoy ang sumalubong sa kanila. Agad na tinakpan ni Jimenez ang kanyang ilong, habang sininyasa ni De Leon si Aling Nena na lalo pang lumayo. Madilim ang kwarto maliban sa maliit na ilaw sa kusina na kumukurap. Ang masikip na silid ay magulo, nagkalat ang mga damit. Ang sahig ay basa ng kung anong mahirap kilalanin. Isang malaking kaldero ang nakatagilid sa ibabaw ng kalan. Ang hangin ay kulob na para bang hindi umikot sa loob ng maraming araw. Binuksan ni Jimenez ang kanyang flashlight. Diyos ko, ano bang ginawa niya dito? Hindi sumagot si De Leon. Mabilis at matalas ang pagmamasid niya sa silid na para bang binubuo ang isang puzzle mula sa maliliit na piraso. May basang-basahan sa sahig, isang halos ubos na bote ng panlinis, at ilang malabong bakas na tila paulit-ulit na kinuskos. Nagpanik siya, mahinang sabi ni De Leon. Sobrang nagpanik. Dahan-dahang umikot si Jimenez, patungo sa maliit na kusina. Ang flashlight ay tumama sa mga malabong mansa na hindi nalinis ng maayos. Sir, hindi ito amoy ng panis na pagkain. Iba to. Pumasok ng mas malalim si De Leon, nakatuon sa maliit na kahoy na mesa malapit sa bintana. Doon, may isang lumang notebook na bukas sa gitnang pahina. Ang sulat kamay ni Rico ay magulo. Masyadong madiin ang mga letra, putol-putol ang tinta. Walang pwedeng kumuha sa kanya. Wala. Isinara ni De Leon ang notebook, lalong sumama ang ekspresyon. Hindi ito kwarto ng normal na tao. Ito'y kwarto ng isang taong sumabog na ang isip. Biglang tumawag si Jimenez, mahina ngunit puno ng tensyon. Sir, may nakita ako. Agad na lumapit si De Leon.
Itinuro ni Jimenez ang kabinet sa ilalim ng lababo. Nakasara, ngunit ang pinto ay tila hindi pantay na parang isinara ng nagmamadali. Sinenyasan ni De Leon si Jimenez. Dahan-dahan itong binuksan. Mas lalong tumindi ang masangsang na amoy. Tumutusok sa ilong na parang kemikal na usok na may halong nabubulok na alinsangan. Tinakpan ni Jimenez ang kanyang ilong at umiwas ng tingin. Tiyak na hindi normal ang amoy na to. Sinuri ni De Leon ang laman ng kabinet ng mas maingat. May mga maliliit na plastik, ilang punit na tela, at iba pang bagay na naglilinaw sa isang bagay, may itinago dito. Isang bagay na hindi dapat nasa loob ng isang kwarto. Ngunit bago pa sila mag-imbestiga ng mas malalim, napansin ni De Leon ang isang bagay sa sahig, isang linya ng maliliit na gasgas na mula sa kusina patungo sa likurang pinto ng kwarto. Isang linyang parang kinaladkad na mabigat na bagay. Jimenez, tawag ni De Leon. Sundan mo ang bakas na to. Sinundan nila ang linya hanggang sa maliit na pinto na nag-ugnay sa kwarto sa likurang pasilyo ng boarding house. Nakalock ang pinto mula sa loob, ngunit maluwag ang doorknob na para bang madalas itong hinila at tinulak ng malakas. Sinubukan ni De Leon na buksan, hindi niya magawa. Sinuri ni Jimenez ang kandado. Sira mula sa loob, sir. Parang sinadya niyang isara ang daan na to. Daan papunta saan? Nanginginig na tanong ni Aling Nena mula sa malayo. Tinitigan ni De Leon ang kupas na pinto. Papunta sa service alley sa likod. Mula doon, pwede siyang lumabas diretso sa eskinita nang hindi makikita ng sinuman. Mabilis na lumingon si Jimenez. Sir, ibig sabihin lumabas na siya dito nitong mga nakaraang gabi. Dahan-dahang tumango si De Leon. At malinaw na hindi siya lumabas ng walang dala. Nagkatinginan sila. Ang hinala na dati malabo ay naging isang konklusyon na mas madilim, mas nakakakilabot. Huminga ng malalim si De Leon. Kailangan natin ng search warrant at forensic team. Ano man ang nangyari sa kwartong to, hindi ito natapos dito. Habang papalabas, muli niyang tiningnan ang room 12, ang kwarto ngayon ay bukas na, hinahayaang kumalat ang madilim na amoy nito sa buong pasilyo. At sa mahinang tono, na parang kinakausap ang sarili, bumulong siya, Rico Santos, masyado ka ng maraming iniwang bakas. Matapos matuklasan ang kahinahinalang kondisyon ng room 12, agad na tumawag sina Inspector De Leon at Sargento Jimenez ng forensic team mula sa headquarters. Habang naghihintay sa kanilang pagdating, hindi mapakali si De Leon. Alam niyang habang tumatagal sila, mas maraming bakas ang maaaring mawala. Muling tumahimik ang pasilyo ng boarding house. Tanging ang tunog ng ambon na nagsimula na namang pumatak sa yero ang maririnig. Nakaupo si Aling Nena sa plastik na upuan, nanginginig ang mga kamay, patuloy na nakatingin sa room 12. Tahimik na tao iyang si Rico, sir. Pero hindi ko pa nakitang naging ganyan ang kwarto niya, nanginginig niyang sabi. Tumango si De Leon nang hindi lumilingon. Aling Nena, alam niyo po ba kung anong oras siya huling lumabas? Nag-isip ng malalim si Aling Nena. 2 gabi na ang nakalipas. Hindi ako sigurado, pero parang lampas hating gabi. May narinig akong yabag sa pasilyo. Napakabagal, parang takot na mahuli. Mabilis na nagsulat si Jimenez. 2 gabi na ang nakalipas. Ibig sabihin, matapos mai-report na nawawala ang biktima. Sumulyap si De Leon kay Jimenez at nagpalitan sila ng seryosong tingin. Bumalik siya sa crime scene pagkatapos, sabi ni De Leon. At hindi na siya bumalik mula kagabi. Nang dumating ang forensic team, agad nilang sinelyuhan ang kwarto. Naglagay ng police line ang mga nakaunipormeng puti sa paligid ng pinto. Kumuha sila ng mga litrato, nangolekta ng mga sample, sinuri ang mga mansa sa sahig, sa doorknob, at maging sa mga siwang ng tiles sa ilalim ng kusina. Sinundan ni Jimenez ang mga gasgas sa sahig na nakita nila kanina. Sir, ang linyang ito ay papunta sa likurang pinto. Malinaw na may mabigat na bagay na kinaladkad dito. Muling sinuri ni De Leon ang pinto. Sira ang kandado mula sa loob. Pinilit niyang isara para walang makaalam na lumabas siya. Sa tulong ng mga petugas, sa wakas ay nabuksan ang maliit na pinto. Ang amoy ng alinsangan mula sa service alley sa likod ay agad na suminaw.
Ang makipot na espasyo ay halos hindi ginagamit, puno ng alikabok, amoy amag at halos madilim. Tinutok ni Jimenez ang flashlight sa sahig. Sir, tingnan niyo to. May manipis na bakas. Malabo pero malinaw na hindi ordinaryong alikabok. Lumuhod si De Leon, hinawakan ang alikabok gamit ang guwantes. Hindi ito natural, bulong niya. Bakas to ng bagay na hinila palabas. Sinundan nila ang bakas hanggang sa maliit na pader na nagsisilbing labasan patungo sa eskinita. Nang buksan ang maliit na pinto, pumasok ang basang hangin ng gabi, dala ang amoy ng lupa at ilog na hindi kalayuan. Tumingin si De Leon sa kanan sa direksyon ng Bud River. Agad na gumana ang kanyang karanasan. Jimenez, mahina niyang sabi. Puntahan natin ang ilog. Ang makipot na eskinita ay patungo sa isang maliit na daan na papunta sa isang lumang tulay. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa mga bitak-bitak na bato. Tinutok ni Jimenez ang flashlight sa basang lupa, naghahanap ng kung ano. Sir, mahirap to kung katatapos lang umulan. Tingnan mo pa rin, mariing sagot ni De Leon. Naglakad sila sa gilid ng ilog. Malabo ang tubig ng Bud River noong gabing iyon, malakas ang agos. Sa pagitan ng mga damo sa pampang, biglang huminto si Jimenez. Sir, dito. Lumapit si De Leon. Sa ilalim ng sinag ng flashlight, nakita ang isang maliit na piraso ng itim na plastik na nakasabit sa ugat ng puno, kapareho ng piraso ng plastik na natagpuan sa kusina ng Room 12. Kinuha ito ni Jimenez. Parehong materyales, sir. Tumango si De Leon. May tinapon siya dito. Ngunit may isa pang bagay na nakakuha ng atensyon ni Jimenez, ang lupa sa pampang na tila mas malalim, na parang inapakan o hinukay. Sir, tingnan niyo ang lupa. May marka ng mabigat na pressure. Lumuhod si De Leon. Na parang may malaking bagay na ipinatong dito saglit. Napalunok si Jimenez. Sir, baka ito ang lugar kung saan siya huminto bago itapon ang ebidensya. Muling umambon, binabasa ang lupa, unti-unting binubura ang mga bakas. Tumayo si De Leon at tiningnan ang buong lugar. Kalmado ang kanyang paghinga, kahit may malaking bigat sa kanyang dibdib. Jimenez, sabi niya. Maghanap ka ng mga testigo dito. Yung mga nagbabantay sa gabi, mga basurero, mga kabataang tumatambay. Kahit sino. Sige po, sir. Noong gabi ring iyon, nagtungo sila sa palengke, ang susunod na destinasyon sa isip ni De Leon. Malapit ito sa rutang posibleng dinaanan ni Rico. Sarado na ang palengke, ngunit may mga nag-aayos pa ng kanilang mga paninda. Isang matandang babae, si Lola Seling, ang tumingin sa kanila nang sila'y magtanong. Ay! Nakita ko yung lalaking may dalang malaking supot dito 2 gabi na ang nakalipas, sabi niya, kumunot ang noo. Maputla ang mukha, mabilis maglakad, parang nagtatago. May tinapon po ba siya? Tanong ni De Leon. Dahan-dahang tumango si Lola Seling. May narinig akong malakas na kalabog mula sa malaking basurahan. Paglingon ko, wala na siya. Lumapit si Jimenez. Nakita niyo po ba ng malinaw ang mukha niya? Muling tumango si Lola Seling. Malinaw. Si Rico yon, yung boarder ni Nena. Huminga ng malalim si De Leon. Ang mga piraso ng puzzle ay lalong nagiging malinaw. Hindi lang nagtago si Rico ng isang bagay sa kwarto. Itinapon niya, inilipat, at ikinalat ang mga bakas sa iba't ibang lugar, ilog, palengke, likurang pasilyo. Lahat ay kilos ng isang taong natataranta, isang taong gustong burahin ang hindi na mabubura. At nang tingnan ni De Leon ang madilim na ilog sa malayo, alam niyang nasa labas pa rin si Rico Santos, at ang susunod na bakas ay magdadala sa kanila palapit sa madilim na katotohanan ng gabing iyon. Lalong lumakas ang ulan nang bumalik sina Inspektor De Leon at Sargento Jimenez sa eskinita, dala ang testimonya ng saksi at ang mga natuklasan mula sa pampang ng ilog. Ang kabuang larawan ng nangyari ay unti-unti nang nabubuo. Ngunit isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin na parang isang madilim na aninong ayaw umalis, na saan si Rico Santos ngayon? Ang boarding house ay napalibutan na ng police line. Ang mga boarder ay piniling lumipat muna sa mga kapitbahay, takot sa kakaibang amoy na mula pa umaga ay hindi nawawala kahit bukas na ang pinto ng Room 12.
Nakatayo si De Leon sa pasilyo, nakatingin sa kwarto na ngayon ay parang isang madilim na bibig na lumalamon sa lahat ng liwanag. Wala na tayong maraming oras, sabi niya. Kung totoo ngang nagtapon siya ng ebidensya sa iba't ibang lugar, tiyak na may itinatago pa siya. Tiningnan ni Jimenez ang lumang notebook na kanilang natagpuan. Sa tingin ko, sir, hindi siya tumakas. Malapit lang siya dito. Mabilis na lumingon si De Leon. Bakit mo nasabi? Binuksan ni Jimenez ang huling pahina ng notebook. Ang sulat ni Rico ay magulo, halos hindi mabasa. Nandito pa rin siya. Kasama ko pa rin. Hindi ako lalayo. Tinitigan ni Jimenez si De Leon. Ang taong nagpapanik, maaaring tumakas. Pero ang taong may obsesyon, mananatili sila. Dahan-dahang isinara ni De Leon ang notebook. Kung ganoon, hindi siya lumayo. Nagsimulang maghalughog ang mga pulis sa paligid ng eskinita. 2 team ang pumunta sa ilog. 1 team ang nagsiyasat sa palengke. Pinili ni De Leon at Jimenez na suriin ang maliit at madilim na kalye sa likod ng boarding house na bihirang daanan, puno ng mga damo at tambak na basura. Sir, kung naghahanap siya ng taguan, bagay ang lugar na to, sabi ni Jimenez. Tumango si De Leon. Tinagos ng flashlight ang dilim, tumama sa mga pader, malalaking basurahan, at mga bakas ng putik na basa pa rin dahil sa ulan. Biglang huminto si Jimenez. Sir, tingnan niyo to. Sa lupa, may mga bakas ng sapatos na may malinaw na pattern. Bago ang bakas. Ang lalim sa lupa ay nagpapakitang may dumaan dito, wala pang 2 oras ang nakalipas. Sinuri ni De Leon ng mas malapitan. Pareho ang sukat sa sapatos na natagpuan sa kwarto ni Rico. Sinundan nila ang mga bakas. Habang lalo silang pumapasok sa madilim na pasilyo, lalong lumalamig ang hangin, lalong bumibigat na parang may naghihintay sa dulo. Hinigpitan ni Jimenez ang hawak sa flashlight. Sir, masama ang kutob ko. Hindi sumagot si De Leon. Ilang metro pa, huminto ang mga bakas sa harap ng isang maliit at abandonadong bodega ng isang residente. Marupok ang pintong kahoy nito at ang pintura ay natutuklap na. May mga senyales na ang pinto ay pinuwersang buksan mula sa labas. Sinenyasan ni De Leon si Jimenez. Lumapit ito, idinikit ang tainga sa pinto. Tahimik. Walang yabag, walang tunog ng paghinga, pero mayroon isang malabong amoy na katulad ng saruom 12, kahit mas mahina. Umatras si Jimenez. Sir, nasa loob siya. Huminga ng malalim si De Leon. Papasok tayo. 1, 2, 3. Blag. Bumagsak ang pinto. Tinutok ni Jimenez ang flashlight sa loob ng madilim na silid. Sa kanang sulok, may isang taong nakabaluktot. Payat ang katawan, gusot at puno ng mansa ang damit, at magulo ang buhok. Ang parehong kamay ay nakayakap sa ulo. Nanginginig ang taong iyon, hindi dahil sa lamig, kundi parang pinipigilan ang isang bagay na sumabog sa loob niya. Mariin ngunit dahan-dahan ang boses ni De Leon. Rico Santos. Hindi gumalaw ang tao. Rico, ulit ni De Leon. Nandito kami para kunin ka. Hindi ka na makapagtatago. Dahan-dahan, itinaas ng lalaki ang kanyang mukha. Si Rico. Mapula ang kanyang mga mata, malalim ang itim sa ilalim. May isang bagay na blanko doon, blanko at sumusuko. Ngunit para ring isang taong matagal nang sumuko sa mundo. Bakit kayo dumating, paos at basag ang kanyang boses? Dahil nag-iwan ka ng mga bakas, mahinang sagot ni De Leon. Dahil may naghahanap kay Dan at ang katotohanan ay hinahanap ka rin. Mahinang tumawa si Rico. Isang tawang wasak, mas parang iyak. Ayoko lang namang umalis siya. Alam ko, sabi ni De Leon. Pero anuman ang nangyari, kailangan mong managot. Yumuko si Rico. Nasa kwarto pa rin siya. Nandoon siya, hindi niya ako iniwan. Napalunok si Jimenez. Sir, nawala na siya sa realidad. Dahan-dahang lumapit si De Leon, ayaw niyang magulat ang lalaki. Rico, sabi niya, malumanay ngunit mariin. Kailangan mo nang sumama sa amin. Tapos na to. Pumikit si Rico. Ilang segundo pa,
dahan-dahan siyang tumango, na parang isang taong sa wakas ay sumuko na sa katotohanan. Dahan-dahang hinawakan ni De Leon ang kanyang braso, tinulungang tumayo. Hindi nanlaban si Rico. Paglabas nila sa bodega, isang mahinang ambon ang bumasa sa buhok ni Rico. Tumingala siya sa langit, blanko ang mukha. Kung hindi lang sana ako natakot na mawalan, bulong niya. Hindi sana nangyari to, no? Huminto saglit si De Leon, saka nagsalita, minsan, ang pinakamalaking takot ng tao ay hindi ang mawalan ng iba, kundi ang mawala ang sarili. Hindi sumagot si Rico. Pumikit na lang siya habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. At ang eskinita na sa loob ng ilang linggo ay nagtago ng isang madilim na amoy at isang